Hindi tuli! Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan! Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa! Chika! Ni Sisa! Isang maganda ako. Dami magagalit. Siyempre, no, sa dami ba naman nagsasabing pangit ako, di siyempre ako na lang magsasabi, no. Sabihan ko na lang yung sarili kong maganda. O ano, kalabanin ko pa pati yung sarili ko. Dami na gumagawa niyan. Ayoko nang dumagdag sa ano, kumaga sa grupo ni Alvin Aragos. Yung kinakalaban yung sarili. But anyways, ako mga panggis na magandang hapon pa rin po sa inyong lahat. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Sa magandang hapon pa rin po sa inyong lahat. At syempre gusto kong batiin mga taga-Balintawak Public Market. Hello po sa inyong lahat dyan. Sa mga taga-Muñoz. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga taga-Tanyong Malabon. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga taga-Daang Hari dyan sa may Navotas. Hello po sa inyong lahat. O, nagulat kayo, nababate. O, hello po, 'di ba? Kahit man malayo kayo, ramdam namin, 'di ba? Ang inyong suporta. Kahit pa sabihin niyo hindi kayo magparamdam, hindi kayo mag-message, nararamdaman naman namin diyan sa lugar ninyo, hindi ba? Kaya nga naman isang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre sa ating mga in-drive at grab drivers, sa mga lalamong drivers tulad na lang din nila Kasmot, hello po sa inyong lahat, hindi ba? Anyways, eto na nga. Tumungo na tayo sa ating pangalawang Chika! O, diba? Nako, eto na nga pangalawang chika natin. Matapos kasi talagang halos parang hindi na wala na nga tayo nababalitaan tungkol dito eh. Diba? Buhat ng masadlak ito sa isang matinding iskandalo na kung saan nga naman talagang naging big issue ito sa kanilang network ay si Sandro Mulak. O, diba? Si Sandro Mulak muli na naman natin ang nasilayan. Last, if I'm not mistaken, yung fashion show ng isang apparel, diba? Nakilala naman nating lahat na may letter B at ginawang Instagram ang Guadalupe. Ganyan. Dahil sa dami ng billboard nila. Diba? Nag-march siya. Diba? Nag-model itong si Sandro Mulak. For the first time ulit na nasilayon nga natin, 'di ba, sa Bench Fashion Week. Na kung saan nga naman 'di ba, sabi ng marami ang natuwa na at least eto nagsisimula siya ulit manumbalik sa limelight. After yung iskandalong kinasadlakan niya sa ilang mga parang producer ba yun? Yung mga nakalaban niya o director yung mga yun? Yung na-issue sa kanila dati, 'di ba? Yung after ng GMA Gala. GMA Gala ba yun? 'Di ba? Yung nagkaroon sila ng issue noon na kung saan nga naman ang tindi noon eh, 'di ba? Pero yun na nga, 'di ba? At least nung namataan nga parang over the weekend, etong si Sandro Mulak o Mulak. Hindi tayo magkakamali ng apelyido. Malalagot talaga tayo. Si Sandro Mulak ay para bang sabi ng ilan, wow, at least eto na. Muli na parang na-overcome na niya kahit papaano kung ano man ang kinasadlakan niyang problema or dilim in the past na 'di ba involving dito sa mga certain issues. Ngayon, sa pagrampa niya ay todo bantay na ang kanyang tatay. Oh, naninigurado na, 'di ba? Nagbabantay naman, walang bit-bit na ensemada. Pero in fairness, masarap yung ensemada nila. GMA Gala 2024. Oo, 'di ba? Ng dalawang independent contractor? Hala, ano yun? Ba't contractor? Sangkot ba ito kala Saldi ko? Ganon, hindi eme lang. Yung mga independent, parang mga ano to, 'di ba? Yung mga independent na mga producer ba? Or mga parang director.
mga contractor ng GMA Network, yung mga nagsa-service sa kanila pag may mga shows, 'di ba? Yun nga. Pero at papaano, very happy naman din tayo kahit papaano para sa kanila na, 'di ba, at least ngayon ay nagsisimula na ulit bumangon, nakita natin siya, hindi porket na rumampa siya na nakaganon ay muling manunumbalik yung ganong issue. Maaring ito muling naitayo ni Sandro Mulak ang kanyang, alam mo yun, pagkakadapa or pagkakasadlak sa mga issue na kanyang kinasangkutan na, 'di ba, over the years, 'di ba, halos ilang taon din na, 'di ba, parang medyo nawala 'di ba? Talagang, alam mo yun, hindi sa medyo, talagang nawala yung spark na tipong, asa na si Sandro? 'Di ba? Hanggang sa muli na naman natin siyang nasilayan at finally, tumanggap na siya ng trabaho. It means, okay na siya, move on na siya, 'di ba? Next chapter of his life. 'Di ba yung mga ganyan? Kaya nga lang, sa pagkakataong ito ay talagang sabi nga ng mga utauchi, nung araw na yun na nandun siya sa Bench Fashion Show Week, dahil rumampa nga naman siya, hindi ba? Ay todo bantay na ang kanyang ama sa backstage, o 'di ba? Na nakakaloka. Paano kaya yun? Tatay niya nag-makeup sa kanya, ganyan? Sa takot na mahawakan lang yung anak niya, gano'n? So ano yung tatay na nagpa-tutorial na lang, paano ilalagay itong concealer? Paano ilalagay itong foundation? Ito ba yung kasunod? Eme lang. Hindi, bilang magulang din, 'di ba? Syempre, nagtiwala din si Nino 'di ba? Pinagkatiwala niya na hindi mapapahamak yung kanyang anak. Pero syempre sa hindi inaasahang pagkakataon, nangyari yung hindi nila inaasahan pare-parehas. Walang may gusto doon sa nangyaring, alam mo yun, kinasangkutan nilang insidente last 2024 pa. Pero may sinasabi naman na talagang, alam mo yun, it's time to move on, 'di ba? Tapos na yun, siguro kung nagkaroon man ng kaso, kung hindi na nga natin nabalitaan kung nag-progress ba yung kaso, napakulong ba yung mga ito, 'di ba? Wala na totally. So ibig sabihin lang, 2 years ago is past already. So let's live sa present. At talagang salubungin na lang natin ang masigabong palakpakan ang muling pagbabalik ni Sandro Mulak, hindi ba? At nagiging active siya ulit sa showbiz. Hindi niya talaga totally na tinalikuran na kaagad, hindi ba? Well, kasi syempre Mulak yan 'di ba? Na it runs to the blood talaga na pag Mulak talaga artistahin, 'di ba? Guwapings, 'di ba? Na nakakaloka. Pero I just wish him well naman din. Let's wish all Sandro Mulak the best of the best. Wow! The best of the best! Sana naman galing yun. Diba? Na nakakaloka. Pero, yun nga, hayaan na lang natin, 'di ba? Let's be happy for him na at least ngayon muli na naman natin siyang nasilayan. Kung talagang todo bantay ng tatay niya, hindi natin masisisi. Uulitin ko, pinagkatiwala niyang minsan, ngayon nag-iingat na lang siguro. Hindi para maging overprotective kay Sandro dahil ngayon nagbabalik limelight siya. Kung hindi, nag-iingat lang talaga sila. Na baka kasi hindi natin masasabi, 'di ba? Anything can happen again and again and again. Kumaga parang ngayon lang siguro nandun na sila sa precautionary measures nila na okay, ganito lang muna tayo, ganyan, 'di ba? Kasi syempre may sasabihin naman ng mga tao, may precautionary pala, tinayaan yung rumampa na naka-underwear, 'di ba? Na 'di ba yung may mga ganyan. It's an art. Hindi naman ibig sabihin na rumampa ka doon sa bench fashion show na naka-underwear ka is pag nanasaan ka at pag-i-imaginean ka ni Congressman. Charot! Hindi ka mag-i-imagine. Hindi ka mag-i-imagine, ha? Hindi, 'di ba? It was done tastefully, artistically, 'di ba? Yung pag ano doon, kumaga pagma-marcha nila. Kaya yun lang naman din. Well, anyways, ako mga pangga, bilis talaga ng oras. Susunod na si Baby Toby para sa programa nga FRC. Diba? Kaya nga naman mga pangga, bukas po magkarinig ang magpanooran na naman tayo para sa isang umaatikabong chikahan. Let's wish him a very Merry Christmas. Hoy! Grabe ka talaga, Daryl Fukunaga. Diba? Para sa isang umating kamantsagana, dala-dala na nag-iisang bakla. Muli mga po si Kapitana Sisa at eto pa rin ang Chika
Ani Sisa. Woo, 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 woo! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Baby,